Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Hello mga kapatid, ang kapayapaan, pag-ibig ay maghari sa ating araw ngayon. Kumusta po? Ngayon ay mag-share po ako sa inyo ng magandang storya about the Holy Rosary. The power of the Holy Rosary in the lives of the saints, mga kapatid. So, kumusta? Sana nasa mabuting kalagayan po tayong lahat. At itong araw na ito, i-consecrate natin sa Sacred Heart of Jesus and Immaculate Heart of Mary, na lahat ng plano natin ay may basbas sa Kanya. Hindi yung personal interest natin, hindi yung personal na kagustuhan natin ang manaig, kundi ang kagustuhan ng ating may kapal. Amen. So, ngayon, ang ganda ng isi-share ko sa inyo ngayon. It is all about the life of Saint Dominic. Pero, dito mo tayo sa introduction, mga kapatid. Ang ganda. Ito po, aklat ni Father Siquia, aking idol si Father Jose Francisco Siquia, Rector, Archdiocese of Manila, Office of Exorcism. Volume 2 po. Nanood natin si Edita Almeres Medillas. Fornolius. So, salamat po. So, ngayon, bakit hindi ko mabasa yung mga comment niyo? So, sabi ni St. Louis de Montfort tells us, arm yourselves with the arms of God. With the Holy Rosary, you will crush the devil's head, and you will stand firm in the face of all his temptation. This is why even the material rosary itself is such a terrible for the devil. So, kailangan natin na meron, ako ay lagi akong merong rosary sa bulsa ko. Meron din dito. Lagi ko itong sinusuot kahit saan man ako. Kahit maligo man ako, hindi ko ito huhubarin. Sa mga nakikinig ngayon, bring the Holy Rosary and then pray with great devotion po. Yan po ang pinaka-importante sa panahon natin ngayon. Lalong-lalo na meron tayong great challenges, no? Meron tayong mga great problems na haharapin, pero salamat sa Diyos, meron tayong kasangga. Hindi po baril, no? Hindi din Armalite. Ang ating weapon is the Holy Rosary po, no? At sa mga nanay ngayon, sana po, wag nyo na yung pula ng mga bata ninyo. Ito na yung ibigay nyo sa mga anak ninyo, no? Itong bracelet na rosaryuhan. Okay? At bawat anak ninyo, kapag mag-eskwela, ipadala nyo yung rosaryuhan at ihabilin sa kanila. Don't forget to remember the powerful intercession of the Lady praying the Holy Rosary. Para yung ginagawa natin ngayon, sinasabi natin ngayon, ay laging, ito ba yung kaloob ng Diyos? Ito ba yung gusto ng Panginoon? Yan. Ang gusto ng Panginoon ay magbigay sa atin ng tunay na kagalakan at tunay na
na kalayaan. Hindi yung superficial joy. Hindi yung superficial peace. But authentic peace, mga kapatid. Patuloy tayo. This is why even the material rosary itself is such a terrible thing for the devil. Okay, ito, it is a terrible thing for the devil. And why the saints have used it? Ito, why the saints have used it to enchain devils and to chase them out of the bodies of people who were possessed. Ang una kong na-experience, mga kapatid, na-liberate yung possessed. No? Nung ginamit ko yung rosaryuhan, kwinintas ko sa kanyang lieg, doon, na-liberate po yung, yun po ang una kong experience, mga kapatid. Na-liberate agad yung na-possess. No? Bakit, nasaan ba ako? Anong lugar ito? Bakit nandito ako? No, nabalik yung consciousness na dahil sa pagpasuot ko niya sa banal na rosaryo. Wow! No? So, ang ganda nito. So, sa introduction pa ako siguro sa sunod, itong storya ni Saint Dominic ang isi-share ko sa inyo. Pero dito muna tayo sa introduction. Very inspiring, mga kapatid, itong binabasa ko. Okay? Such happenings are reported in more than one authentic record. So, ang dami na talagang na-liberate dahil sa rosaryo. So, yung mga pasyente ko, sinabihan ko na araw-araw with great devotion, dagdagan niyo yung pag-ibig and devotion na Mama Mary. Dahil kapag si Mama Mary yung alam niyo kung si Mama Mary yung mag-request, si Mama Mary yung mag-ask ng favor, mga kapatid, dun po. Grabe yung inspiration, grabe yung liberation, mga kapatid. Okay. And the saint adds, if you say the rosary faithfully until death, I do assure you that in spite of the gravity of your sins, kailangan lang faithfully recited the rosary, recitation of the rosary, you shall receive a never-fading crown of glory, even if you are on the brink of damnation. Pray the Holy Rosary. Even if you have one foot in hell, ilang step, may impyerno na tayo, no? If you pray the Holy Rosary with great devotion, with faithfulness, even if you have sold your soul to the devil as sorcerers, who practice black magic, and even if you are a heretic, as obstinate as the devil, sooner or later, you will be converted, and you will amend your life, and you will save your soul. If, and mark well what I say, if you say the Holy Rosary devoutly every day until death, the purpose of knowing the truth and obtaining contrition and pardon for your sins. Wow. Ang ganda, no? Ng sinasabi ni Saint Louis Mary de Montfort. Ang ganda. Very inspiring, no? Although it is very beneficial to pray the rosary privately, kung mag-rosaryo lang tayo privately, beneficial naman yon. Praying the rosary as a family or with a community is much more efficacious, especially in spiritual warfare. St. Louis states, when people say the rosary together, it is far more formidable to the devil that one said privately, because in this public prayer, it is an army that is attacking him. Wow! Ang ganda, no? Yan po. Sana po ay ma-inspire po tayo sa pamilya natin. Magdasal po tayo. Sana ipag-pray natin with great devotion po ang banal na rosaryo, to consecrate our family, to consecrate our society, to consecrate our world. Yan ang kinakailangan natin. Okay? At
Mamaya, mga kapatid, isi-share ko po sa inyo yung storya ni Saint Dominic. Introduction lang po tayo, ha. Ang ganda ng nabasa ko ngayon. Sa kinaumagahan, nagbasa tayo ng gospel. Mag-share pa ako sa inyo ng gospel. Ang ganda ng gospel. Quoting the reflection of the saints. Very inspiring, mga kapatid. Maka-inspire sa ating lahat. Okay? Paalala po sa mga parokyano ko na nakatanggap ng pera, pwede kayo mag-report para sa pagbabago. Atin itong ginagawa, hindi po because of hatred, because of love and transparency, clean and honest. Diba? Yan ang laging sinisigaw ng simbahan, clean and honest election. So, ang mga magagalit sa akin ito, yung hindi gusto ng clean and honest election. Okay? So, Fighty Maria, tatak safety with a humble heart. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be the name. The kingdom come. Their will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of death. Amen. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, once in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Napasalamat ako sa mga star senders natin sa live natin. Si Gina Apatan Dinukot, 50 stars. Si Mary Lumagno, may salamat, 500 stars. Si Oliver Abatcher, 100 stars bago ito. Salamat po sa inyo, ha. Fighty Maria, tatak safety with a humble heart po. God bless. Ate Marife. God bless.